Pakisuyo po, samahan niyo ako. May babasahin lang ako na teksto. Talakayin po natin. Juan 17:1, ito po ang sabi. Pagkasabi na ito, tumingala si Jesus sa langit at sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak. Yun po ang sinabi ni Jesus ayon sa teksto. Malinaw, may kausap po si Jesus. At ang kausap niya ay nasa langit. Nanalangin po siya sa isa na tinawag niyang Ama. At tinawag niya naman ang kanyang sarili bilang anak. Kaya kung si Jesus ang anak, sino po ang ama? Ayon po kay Jesus mismo sa Juan 20:17, ang ama po ay ang kanyang Diyos. Kaya maunawaan po natin na sa panalangin ni Jesus, hindi po niya kausap ang sarili niya. Ang kausap niya ay ang isa na nasa langit, samantalang siya naman ay nasa lupa at nananalangin nga siya sa kanyang ama sa langit. Ang kausap ni Jesus ay ang kanyang ama na si Jehovah at nananalangin si Jesus sa kanyang ama na si Jehovah. Hindi po maaaring ang kausap ni Jesus na nasa langit ay si Jesus lang din, gaya ng sinasabi ng ibang nag-aangking Kristiyano na si Jesus ay siya rin si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi gusto nga nilang palabasin na si Jesus ang makapangyarihan sa lahat at hindi si Jehovah. At na si Jesus ang isa na dapat sambahin ayon sa kanila. Ayaw po kasi nila kay Jehovah dahil hindi po sila mga saksi ni Jehovah. At pag nalaman po nila na tama ang itinuturo ng mga saksi ni Jehovah, baka lumipat nga sila sa mga saksi ni Jehovah. Mawawalan po sila ng miyembro. Pero sinabi po ni Jesus sa Mateo 6:9, BSP version, Biblia ng Sambayan ng Pilipino, ang sabi ni Jesus, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. O kaya si Jehovah po ayon kay Jesus ang dapat sambahin. At hindi niya kailanman sinabi kahit sa ang teksto sa Biblia na siya ang dapat sambahin, kundi si Jehovah ang Ama lamang. Kasi daw sinabi ni Tomas kay Jesus na Panginoon ko, Diyos ko. Patunay na daw yon na si Jesus ang isa na dapat sambahin. Pero ang tanong, sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Si Tomas o si Jesus? Sino po ba ang nagsabing ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay? Si Tomas po ba o si Jesus? Si Jesus po ang nagsasabi na siya ang katotohanan at hindi po ang mga lider ng maraming relihiyon sa ngayon na nagsusulong ng pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Jesus. Totoo pong tinawag ng Biblia si Jesus na Diyos ayon sa Isaiah 9:6 at sa Juan 1:1, hindi po natin maikakailayan. Ang salita daw ay isang Diyos. Ipagpalagay po natin na tama sila na malaking titik ang salitang Diyos ayon sa pinanghahawakan nilang salin ng Biblia. May problema ba doon? Wala po. Dahil hindi naman sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang dapat sambahin. Wala po. Sa halip, kung ipagpapatuloy po natin sa talatang 18, si Jesus na rin mismo ang nagsabi na ang kanyang pagka-Diyos ayon sa Juan 1:18 ay tulad Diyos lamang. Basahin po natin. Ang sabi, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos na nasa tabi ng Ama ang makapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Kaya yun po ang sabi ni Jesus. Malinaw po ang sabi ni Jesus mismo na ang kaisa-isang anak ay tulad Diyos lamang. Nang ibig sabihin, parang Diyos lang po ang katayuan ni Jesus. At hindi talaga siya ang nagtataglay ng karapatang sambahin kundi si Jehovah lamang ang kanyang Ama. Huwag din kalimutan, sinabi po ni Jesus na ang kanyang ama ay hindi kailanman nakita ng tao. Ayan, sabi niya, walang tao kailanman ang nakakita sa ama. Kumusta si Jesus? Nakita po ba ng tao? Libo-libong tao po ang nakakita kay Jesus. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinakain niya ang mga nagugutom at binuhay ang ilang mga namatay. Pero sino talaga ang dapat sambahin ayon kay Jesus? Sinabi po ni Jesus mismo sa Mateo 4:10, si Jehovah na yung Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. At si Jehovah ayon kay Jesus sa Juan 17:3 ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya magkaiba po ang description ni Jesus para sa kanyang sarili at sa kanyang ama na si Jehovah. Si Jehovah ayon kay Jesus ay ang nag-iisang tunay na Diyos. At siya bilang ang anak ng Diyos ay tulad Diyos lamang po. Dahil ang kanyang otoridad at kapangyarihan, bagaman napakalaki, langit at lupa po ang otoridad ni Jesus. Pero ayon kay Jesus, ibinigay lang din sa kanya
ng kanyang ama na si Jehovah ang otoridad at kapangyarihan. Ayon kay Jesus mismo sa Mateo 28:18. Di basahin po natin, ito po ang mababasa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi niya, ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Napakalaking otoridad, langit at lupa, pero binigay lang po ni Jehovah kay Jesus ang nasabing otoridad. Linawin po natin, otoridad lang po na mamahala sa langit at lupa ang ibinigay kay Jesus. Hindi po ibinigay sa kanya ang karapatan upang sambahin. Pag-isipan po ito, hindi na sana siya nananalangin sa isa na nasa langit kung siya na rin pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sasagot sa kanyang mga panalangin. Kailangan pa bang manalangin at magsumamo ng isang makapangyarihan sa lahat? Malinaw, nananalangin at nagsusumamo si Jesus dahil hindi po siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw na ang makapangyarihan sa lahat, siguradong hindi ka nahihiling ng pabor kanino man. Hihingi ka pa ba ng pabor sa mas mababa pa pala sa'yo? Malabo pong mangyari yon. Kaya ang Ama na nasa langit at ang Anak na nasa lupa na nananalangin ay magkaibang persona po at hindi po sila literal na iisa gaya ng pagkakaunawa ng ilan nang sabihin ni Jesus sa Juan 10:30 na siya at ang Ama ay iisa. Hindi po sila literal na iisang persona lamang, kundi sinabi ni Jesus mismo na siya at ang Ama ay kaisa lamang po. Juan 17:21 sinabi ni Jesus, ikaw Ama ay kaisa ko at ako naman ay kaisa mo. Kaya malinaw, nagkaisa lang po si Jehovah at si Jesus sa parehong layunin at kalooban. Mababasa po natin, Juan 5:30. Basahin po natin, wala akong anumang magagawa sa sarili kong pagkukusa. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng Ama at matuwid ang hatol ko dahil ang gusto kong gawin ay ang kalooban ng nagsugo sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Kaya maliwanag na ang pagiging iisa ni Jehovah at ni Jesus ay hindi po literal, sa halip, iisa lamang po ang kanilang layunin o kalooban. Si Jehovah ang Ama nakausap ni Jesus at si Jesus naman ang anak ng buhay na Diyos na nasa langit na si Jehovah. At pinatutunayan po yan ng Biblia. Matapos ang bautismo ni Jesus, mababasa po sa Marcos 1:11, ang sabi, at isang tinig ang nanggaling sa langit, ikaw ang anak ko, ang minamahal ko, nalulugod ako sa iyo. Kaninong tinig po ang nagsalita galing sa langit? Ang Ama po, ang isa na nasa langit ang pinanggagalingan ng tinig. Para bang acknowledgement ang sinabi ng Ama, ang sabi niya, ikaw ang anak ko, ang minamahal ko, nalulugod ako sa iyo. Kaya hindi po parehong persona ang nasa langit at ang nasa lupa. Hindi rin po parehong persona ang nananalangin at ang pinananalanginan. Kasi kung pareho lang pala ang nananalangin at ang pinananalanginan, ay napakalaking kalokohan po niyan. Nanalangin si Jesus at pagkatapos ay si Jesus lang din pala ang sumagot sa sarili niyang panalangin. Diba, malaking problema po kapag nagsasalita lang sa sarili ang isang individual. Kaya malinaw, si Jehovah ang Ama, si Jesus naman ang anak. Mateo 16:16, ang sabi, sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya alam po ni Pedro kung ano ang katayuan ni Jesus, siya po ang anak ng buhay na Diyos. Sa Juan 1:49, ito po ang mababasa. Sinabi ni Natanael, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Kaya alam din ng isa pang alagad na ito na si Jesus ang mismong anak ng Diyos. Kaya ayon sa kanila, si Jesus nga ang anak ng Diyos. Kumusta kaya kung si Jesus mismo ang ating tatanungin? Sasabihin niya kayang siya din ang Ama? Basahin po natin ang Marcos 14:61 at 62. Ito po ang sabi. Pero nanatili siyang tahimik at hindi sumagot. Muli siyang tinanong ng mataas na saserdote, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan? Ulitin ko po ang tanong ng saserdote, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan? Sa talatang 62, ito po ang sabi, pagkatapos sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at dumarating na kasama ng mga ulap sa langit. Kaya malinaw po. Ang sabi ni Jesus, siya nga ang anak ng kataas-taasang Diyos. 2 punto po ang maunawaan natin sa teksto na ito. Una, inamin ni Jesus, siya nga ang anak ng Diyos.
At ang pangalawa, pag akyat niya sa langit, umupo daw po siya sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Ibig po sabihin, katabi niya ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po masasabing may katabi ang nag-iisang persona lamang. At hindi rin po maaaring si Jesus ay tumabilang din kay Jesus, na para bang katabi niya lang ang sarili niya. Hindi po pwede yan. Maliwanag, si Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat, ay ang isa na nakaupong katabi ni Jesus. At kung si Jehovah na ang makapangyarihan sa lahat, mas nakakababa po si Jesus sa kanyang ama na si Jehovah. Sinabi ni Jesus mismo, ang ama ay mas dakila kaysa sa akin. Juan 14:28.